Hi, Direk! Ay, tangina sa TikTok ako. Di mo yung kakasi ng sarili mo, Direk. Gawa ka ng account. Yak! Ayoko. Si Senator Amy, sabi ni Senator Amy, I love TikTok. TikTok is so stupid. I love it. Actually true. Which is true. Di ba nakakaliw talaga dito sa TikTok? Ayun. Anyways, super saglit lang to. Nag-usap kami ni Senator Amy kanina. Hindi ka... Diyos ko. Yung statement ng COMELEC, ay hindi ko naabutan kung anong discussion nyo about it. But Senator Amy is not completely happy with it. And so is Digong. Ang statement kasi ng COMELEC was, hindi na muna kami tatanggap ng pirma. Aayusin muna namin ang teknikalidad ang teknikalidad, ang mga pamantayan, at kapag kapanipaniwala na ang mga pirma. So, ibig sabihin, hindi nila yon pinapatay. No? Hindi nila yung pinapatay. Si Senator Amy, meron siyang Senate hearing tomorrow. May Senate hearing siya tomorrow. Kasi, di ba, itong pinsan niya, sabi, prove it, nung sinabi ni Amy na sa kanya galing yung 20 million per district. Sabi niya, galing sa opisina ni Martin Romualdez yon. Sabi ni Martin Romualdez, prove it. So tomorrow there's a hearing and senators gonna prove it. But, you know, since the president will be going to Vietnam, siguro naisip nito mga nandoon na, nako, pahupain muna natin tong ano na to. So siguro pinag-release nila yung COMELEC ng ganyang ka-stupid na statement. Tapos, etong mga tatanga-tangang co-senators ni Senator Amy, sinasabihan siya na wag nang mag-hearing bukas. Bakit? Ang tanga-tanga. Sobra. Ako, bakit? sorry. Actually, Direk! ako sa totoo lang ha, ako kaputahan yung statement ni COMELEC Chair Garcia. Bakit kanyo? Sabi niya kasi wala pa raw kasing rules na kunwari yung pagpa-process daw kapag nagkaroon ng bayaran sa pirma, ganyan-ganyan. So parang yung rules daw on withdrawal, ganyan-ganyan. So gagawa muna sila ng rules para masettle itong mga to before nilang ituloy. Ang sa akin, gagawa kayo ng rules, baka mamaya ang gagawin ninyo, pahirapan nyo yung mga tao kung paano mag-withdraw ng pirma nila. Oh, actually, Direk. Kasi, wait lang. Sabihin ko muna yung point ni Senator Amy before siya mag-hearing later. Parang hindi ko alam kung anong oras yung hearing niya eh. Pero, Arel kasi will be going there. Arel is one of my staff. Ngayon, hindi man lang sinabi doon kung yung mga natanggap nilang pirma, ano nangyari doon? Counted pa ba yun? Walang ganon. So, ibig sabihin, ito namang si Senate President Mig Zubiri, sobrang gullible. It's a good news, it's a breakthrough. Ano ba to? Wala bang common sense sa bukid nun? Hindi ko naiintindihan kung anong-ano na. Hindi ko Direk, ito na nga ang problema ko, Direk. Ako tong normal na tao ha, nung napanood ko kanina sa news, sa Channel 7, yung sinabi nung COMELEC, kinabahan ako. Kasi parang, wala pa sa rules. Baka mamaya ilagay nyo, gagawa kayo ng rules, ilagay nyo doon. Kahit nagkabayaran, counted na yan. Exactly. That's the point. That's the point of Senator Amy. Mahirapan nilang mag-withdraw yung mga tao ng signature. Remember, COMELEC Chair already gave an instruction on how to withdraw signatures. Baka mamaya naka-receive sila ng sandamakmak na request ng withdrawal. Kaya nila, wait lang. Diba? Hindi. Ano yan, sa basa namin dyan, kasi wala si President, syempre hindi naman pwedeng nagkakagulo, wala siya. So pacify muna yan. Dapat hindi bilin yan ng mga senators. Ngayon sila magpakilala na hindi sila pwede basa-basa burahin. Hindi yung, Diyos ko, ewan ko ba dyan kay ano? Alam mo si Senator Mig Zubiri, superior ng tatay ko yan sa Arnis, sa buong Pilipinas. Parang gusto ko nang gamitin yung Arnis. Kasi tatay ko DepEd Region 3 sports supervisor ng buong Region 3 nung hindi pa retired. Yan ang kasama niya si Senator Mig Zubiri. Oh my God. Sabi ko, ano ba naman pa yung ba't naman ganyan? Direk, nagpapalarong pambansa si tatay mo? Oh, Arnis. Oh my God, baka magkasama sila ng tatay ko, Direk.
Tsaka sa sepak takraw. Oh my God. Shit. Tapos biglang bato ng Major at saka Jackstone ng nilalaro. Kausapin ko nga si Tito. Kakusapin ko si Tito pag nagkita kami. I'm pretty sure nagsama sila ng tatay ko kasi walang absent ang tatay ko sa palarong pambansa. Tapos mga Region 3, magkakasama yan parati sa tatay ko. Oo. Yeah, oo nga no. Anyways, Anyway. back to the issue. So pagdating ni Senator Amy sa Senate kanina, halos lahat ng mga senador doon, maliban kay Cheese Escudero, lahat daw sila, parang hindi na natin kailangang mag-hearing bukas. Kasi ano pang i-hearing natin anong tawag dito? Sinuspend na ng COMELEC yung pagkuha ng pirma. Sabi ni Senator, patingin ako ng statement, tsaka paano nila sinabi yung suspended? Suspended, hindi nila nilibing, sabi ni Senator Amy. Sabi naman nila, ayoko na magbanggit ko sinong mga senador, basta kitang-kita naman na parang akala ni Senator Mig Zubiri nanalo na. Alam mo yung gano'n? Ako nga, hindi ako tapos ng law. Alam ko kung anong ginagawa. Kaya nga maraming galit ngayon kasi sobrang obvious at okay lang sa kanila yung halatang nantatanga sila. So ngayon, tomorrow, ipupurso ni Senator Amy yung hearing niya na sa pagdinig nitong pagsusuhol sa PI. So, eto hindi ko naiintindihan. Alam mo naman, syempre, yung totoong nagpapatakbo ng bansang to, ang gusto niyan sige, better to give the light to Migs than to Amy. May mga ganyan-ganyan yan. So, sabi ko kay Senator Amy, ituloy niya yung hearing niya. Tapos parinig niya sa mga tao na totoong binayaran. Kasi di ba sabi ni MR, speculations lang daw yun, marites lang daw yun. So, si Senator, ipoprove niya talaga tomorrow. Buti na lang si Senator, true to her word. Oo, silang dalawa lang yata ni Cheese ang talagang, higil ng higil. How about Joel? Sorry? How about Joel Villanueva? Diba sa kanina sa announce sa press ko ni Senate President Migs, katabi niya si Senator Lauren at si Senator Joel, it's as if they won an Olympic already. Oh my God. Yung parang nag-Olympics na sila doon, na tatlo sila doon, parang ang laking achievement na ipopostpone muna. Paano kung biglang i-go yan? Hindi na nila maa-apply yan. Oo, actually, direct sana ma-influence ni Madam Amy yung mga kapwa senator niya na ito yung time para talagang ilabas nila habang tahimik yung COMELEC. You know what, Miss Laika, ganito yan. Ako matagal na akong kampanyador ng mga senador and I don't deny it. Ako talaga I campaign, I am being commissioned by some senators to campaign for them since 2016. So ngayon, alam ko yan. Ganito yan. Yung ibang senador, last term na nila. So, naghahanap sila ng appointment. Yung ibang senador, tatakbo ulit ang makinarya ng administrasyon. Yeah. So, expect nyo na si Senator Amy lang talaga magbubunga nga kasi aside from being a senator, kaya niya talagang kotong-kotongan tong mga kamag-anak niyang alam niya ang likaw ng bituka. Yeah. Kung meron mang pinaka nakakakilala kay BBM at saka kay Martin Romualdez, si Senator Amy yun, trust me. Diyos ko, mula talampakan hanggang puyo, kilala niya yung mga yan. So, iyan ang sinabi niya sa mga senador. Ano ba kayo? Okay lang kayo? Ba't kayo nagsasaya? Ba't natin hihinto yung hearing? Hindi naman sinabing dinisregard na yung napakaraming pirma. Tsaka nagbibilang ng 43 districts. Bakit? Konti na lang yun. Yung 43 na yun, di nyo ba nare-realize yun? So, walang sumasagot sa kanya. So, ang kausap niya hanggang bago siya nag-walk out sa Senate kahapon ay si Senator Cheese Escudero. I super admire him right now. Kasama na ng kilay niya. So, wala akong masabi. Hindi ko man masyadong bet si Cheese, pero hindi ko sinuportahan niya si Senator Amy. Yeah, just for this. No? Just for this. Medyo na-disappoint ako kay Joel Villanueva kasi parang bilib na ako sa kanya. Yung actually, yung problem kay Joel Villanueva, mahilig rin yan sa parang idol niya si Tulfo. Alam mo yun? Yung pero kahit alam ko yung ganun siya, yung ano bang tawag doon? Maingay. At least nagagamit kayo yung ingay niya sa tama. Oo. Ewan ko. Sorry, pero hindi ko narinig kay Senator Amy yung pangalan ni Senator Joel.
But of course, evidently, si Senate President Migs yun, na parang, alam mo yon, ako this is my own analogy, this is not from Senator Amy. It's as if na alis yung boss mo, pero dahil ayaw kanya umuwi, bigyan kanya ng laruan, o magpaka-busy ka muna dyan. Tumahimik ka muna dyan. As Alam mo in, yung ganon? Yun yung, okay. Yeah, I get that. And it is something that, syempre, yung from someone in the Congress who questions this issue, may ganun talagang kumbaga it is very reasonable na ganun yung magiging base na sige para hindi muna kayo magkagulo diyan, i-postpone. Exactly. So tomorrow, please support Senator Amy's hearing. It's gonna be fun. It's gonna be bombastic, sabi nga nila. O sana idibing na yung hearing direct. Sorry. Alam ko pa ulit-ulit nilang sinasabi sa akin pero hindi na talaga nag-absorb. Hindi na. Sige, abangan ko na lang. Ipo-post mo na yan sa... Ako sana digtikin to ng mga senator. Kasi I smell something fishy sa Comelec. So para kung halimbawang ma-approve nila na talagang ganito kalalang kung walang kawalang-hian tong nangyayaring to, ma-negate na or parang ma-neutralize na yung kung alam mo yung binabalak ng Comelec. So dapat talaga na to, kumbaga ilatag na lahat ng mga kawalang-hian na yan para makita ng taong bayan, magdalawang isip yung Comelec kung ano man yung binabalak nila. Oo. Tama. Shit, grabe. Super hard. Mahirap kalaban ng pera. I'm telling you. Nakakaloka. Kakaiyak. Grabe sila. Diba? Ako nung sinabing pinahinto na ng Comelec, talagang kailangan ko munang marinig kung ano yung ibig nila lang sabihin ng pinahinto nila. Kasi number 1, pinahinto ba nila? O number 2, pinahinto nila kasi ayaw nila, as in nilibing na nila, hindi na mangyayari yan ever. Hindi hinang nila yon, isang tawag lang yan. Mag-ano ka muna, mag-statement ka nga muna para kumalma tayong lahat, ganyan-ganyan. Diba? It's ridiculous. True. Well, tawag dito, happy ako na ganun. Ay, ito may question. Actually, may question dito, Joey. Direct, kamusta si Sen Amy after nung rally? After nung rally, pagkatapos, pinuntahan siya ni Mayor Baste. Niyakap siya, tapos parang niyakap siya, tapos binulungan daw siya ng sorry, manang, sorry. Tapos nagsusorry din si Senator Amy sa kanya. Ako din, sorry kung nasasaktan ang kapatid mo sa pangyayaring ito. Tayo ay nagmamahal na kapatid lamang. Ikaw kay Sara, ako naman kay Bongbong hanggat maaari. Gusto mo ligtas si Sara hanggat maaari. Gusto ko din sa kapatid ko. Tayo ay nandito naman para sa kanila. Naintindihan kita yung bugso ng damdamin mo. Tapos sabi daw ni Baste, pero po sincere po ako doon sa sinabi ko. Na-imagine ko si Baste nagkakaganon. Oo, talagang sorry siya ng sorry kay Senator Amy. Sabi naman ni Senator Amy, the more daw na nagsasorry si Baste sa kanya, the more na nahihiya siya. Alam mo yung gano'n. So, ayun. Pero direct, pasabi kay Madam Amy, marami nagmamahal sa kanya. Sabi ko nga rin sa kanya nakikita yung, well, eto sabi ko nga, yung politics ni Senator Amy has been very, very consistent. By the way, she also pushed for the suspension of Lotto Draw, which is something that Raffy Tulfo and Coco Pimentel should have done nung moment na kine-question nila yung kung totoo bang nanalo, yung mga nanalo sa Lotto o hindi. Ngayon, hindi part ng committee na yon si Senator Amy. Nag-hearing tong sila Raffy Tulfo at itong sila Coco Pimentel tungkol dyan. And they wanted to check kung may fraud, kineme, ganyan. O biglang nawala. Sobrang moro-moro. And it was Senator Amy who called for, dapat suspend nyo muna yung operation ng bola dyan. Yeah. Diba? Ayun. Pag sinuspend naman nila siguro yung bola sa Lotto, walang nanalo sa Lotto, wala nang makakapagpapirma. Parang ganun ng connection yan eh. Diba? Tingnan natin, diba? Oo. Tingnan natin. I mean, if
sobrang nakakagago na yung Lotto eh. 'Di ba? You want to check? I mean, ikaw Raffy Tulfo, Coco Pimentel, you really want to check kung merong kagaguhan dyan o hindi? Pa-stop niyo muna yung draw. 'Di ba ganun yung ginawa niyo sa SMNI? You want to check kung merong kagaguhan o wala? Stop niyo muna yung operation ng PCSO ng Lotto draws dyan. 'Di ba? Bakit? Puto lang gripo? Wala na akong pera? So parang sa akin, ang tapang. Ba nawala? Ayan, you're back direct. Okay. Ayun. So sa akin, very good dun sa Senator Amy. Ayun lang. Sobrang na-hopeless ako dito sa Senate. Alam mo, these are the times na namimiss mo yung mga talagang matatapang like Joker Arroyo, kahit di ko naman masyadong yung stand niya, Miriam Defensor, kahit si Senator Nikki Cosseteng, yung mga talagang may saysay, kahit pa hindi mo bet, kapag nakakante, eto talaga, Diyos ko. Direct, meron tanong dito sa YouTube. Sabi niya kasi, hindi ko na mahal ang Amy. Alam niya na adik ang kapatid niya. Ano yung reaction ni Senator Amy nung wala pa siyang statement about it dun sa kung adik yung kapatid niya. Pagkatapos, nag-react naman to si BBM na fentanyl daw yung the reason why Duterte... Well, you better ask the senator. No one's asking her for her statement. So I guess... yung reaction niya, siya lang yun eh. Pero ako, being beside her, I know what she feels, but I am not in the position to share. But of course, if the media will ask her, kaso wala naman pa kayong media. Hindi rin siya tinatanong. Yeah! So, alang kali kayo dito, may reaction ako. Alang gumanon siya, kapatid siya. Oo. Okay. At saka ito, may sasabihin ako sa inyo. Ako kapatid ako. No, ako, may kapatid ako. Nung wala pa ako sa showbiz, sobrang dami kong utang sa Olongapo. No, sobrang dami kong utang kasi nagpi-play kami sa theater eh. Wala kaming pamproduce, pampaprint ng ticket, pambili ng costume. So ako nangungutang ako sa maraming tao. Tapos pag nakabenta kami, babayaran ko 'yon. May time na nakapangutang ako ng malaki, kahit kumita yung show namin, hindi ko nabayaran kasi sobrang pinaganda namin yung show. Yung kapatid ko, alam niyang malaki ang utang ko. Tapos yung susunod na show, nangutang ako sa kakilala niya. Tinulungan pa rin ako ng kapatid ko kasi sabi ko, hindi na ako utang, magbabago ako. You don't give up on family. No? Yeah. Kapag ang kapatid mo nagsasabi sa'yo na ate, kuya, magbabago na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kung mabuti kang kapatid, pagbibigyan mo yon. Though you have your limits, no? Pero you don't give up on family. And that says a lot about Senator Amy. So kung isinisisi nyo sa kapatid ang kasalanan ng isang kapatid, unfair. Kayo, panahon pa ng Kastilayan girl, mag-isip kang mabuti ng mga pamantayan mo sa buhay. Ang kasalanan ng mga magulang mo, hindi mo kasalanan. Ang kasalanan ng kapatid mo, hindi mo rin kasalanan. Kapag pinabayaan mo ang kapatid mo, yun ang kasalanan. Kung ikaw ay kapatid na nakikinig at handang magbigay ng pagkakataon, tulungan mo makapagbago ang kapatid mo, ba't mo ipagkakait yun? Kapatid ka. It's pretty normal. That's a Filipino trait. You love your family. But kapag naloko ka na, paulit-ulit na sabi magbabago, paulit-ulit na tinulungan mo na, inetsepwera ka pa, binabastos ka pa. So, lahat ng tao nagigising, lahat ng tao may hangganan. Pero wag natin sisihin yung isang tao dahil sa kasalanan ng kamag-anak. Ang babaw nun. Ako, nabababawan ako. Entitled kayo na makaramdam ng ganyan towards people na na-disappoint kayo dahil ganito, dahil ganyan. Pero wag niyong tatawaran yung serbisyo ng tao bilang public servant at bilang kapatid. She's still trying to juggle everything, and she's really a good public servant. Yun lang. Wala akong alam kung ano ang relasyon nilang magkapatid, kung mabuti ba siyang kapatid. Pero ako, kaibigan lang ako, mabuti siyang kaibigan. Yun lang. Actually, Mami Joey direct, bago mag-live si Mami Joey, papatapos na yung TV na nanonood ako, 700 Club, habang hinintay ko yung live. Meron doon tinanong daw yung Diyos na parang,
ilang beses ko bang patatawarin yung kapatid ko na nagkasala sa akin? Gaano kadalas? 7 beses po ba? Sumagot yung Diyos, 77 beses. Naisip ko si Amy sa si BBM. Oo. Pero ang argument diba? dito ng mga may maraming comment dito sa Facebook at saka sa YouTube kasi. Ang argument kasi daw nila, ang problema daw kasi is that yung bansa it is at the expense of our country. So parang ang ginagawa kasi nila, sinisisi nila si Senator Amy dahil siya raw yung nag-forge ng UNITEAM. Sinisisi nila dahil bakit tinolerate niya yung kapatid niya ng ganon, ganyan. I think yun nga yung yun yung kasi parang pagka ganun yung assumption mo, it is as if Senator Amy really knows like No, to be very honest, yes, direct go. Matagal nang hindi okay si First Lady Liza at saka si Senator Amy. Nung natalo si BBM kay Lenny, hindi na sila okay ni Amy. Parang of course si Senator Amy, ayun na yung chance natin, pinabayaan nyo pa, parang tatanga-tanga talaga kayo. Alam mo naman magsalita yun, Joey. So, nagganon niya yung grupo nitong mga to. Tapos syempre, bilang New Yorker ang isa, ayaw niya rin ng nagaganon, 'di ba? It's it's a battle between two entitled women. So, ngayon hindi na sila okay. So ngayon, kung ano man pinaggagawa ni BBM bago at habang kampanya, walang kinalaman si Senator Amy doon. Kung siya anong tawag dito, kung ano-ano mang ginagawa niya, kung bumubuga ba siya ng apoy o walang kinalaman si Senator Amy doon. Pag sinabi na, bakit mo pinayagan? Alam mo naman palang ganon. Wala siya, ako na magsasabi maniwala kayo o hindi, wala. Nakaban siya sa Mandaluyong, yung HQ ng Unity. Bawal pumunta doon si Senator Amy. Kaya nag-launch kami ng parallel campaign dahil bawal siyang pumunta doon. Hindi kami makaapak doon. Sa loob-loob naman ni Senator Amy, baka sino nagsabi sa kanilang aapak ako doon, ang pangit-pangit ng pintura, ang baho pa ng carpet. So ngayon, ang point ko dito, walang alam si Senator Amy. Ang alam ni Senator Amy is hanggang 2021 lang. Matapos niyang pagkonektahin yung dalawa dahil sa birthday niya. Nabuong Uniteam sa birthday niya Yun ang hiningi niyang birthday wish kay Inday, kahit hindi pa masyadong sigurado si Inday. After nila makuha si Inday, chapuera na si Manang. Ni Hani Ho, wala. Ang kausap lang ni Manang noon, si Congressman Sandro. Sorry, slip of the tongue. So, yun. Kaya sabi ko, si Juliana kasi ginukulit ako, kaya nasabi ko, Congresswoman, gago ka Juliana, mamaya isipin nila. So ngayon, sabi ko, bakit hindi mo kasi sabihin, Sen, na bad word ang Amy dun sa kampanyahan nila. Kasi doon to si Senator Amy, naintindihan ko rin naman tong campaign team ni BBM. Kasi si Senator Amy, pag may wrong grammar talaga sa mga halimbawa, naglabas si Vic Rodriguez ng statement ni Bongbong noong kampanya. Naalala mo ba yan, Juliana? Ganito si Senator Amy, tangay na tatanga-tanga, mali yung preposition. So natawag siya doon, sabi niya, ano ba kayo, kinakampanya yung kapatid ko, pero ang tatanga ng mga statement nyo. Bigyan nyo naman dignidad yung kapatid ko. Ako, nag-aral siyempre sila sa London. Talakera rin kasi talakera rin si Senator Amy. Oo. Pero it's for the better. Kahit ano pang sabihin nila, ang iniisip lang niya kapatid niya. Yun lang naman yun So ako, wag niyo sasabing alam ni Senator Amy, wala siyang alam. Ngayon, kung sinasabi ng kapatid niya na ganito, ganyan, yun ang pinangahawakan niya. Siyempre, ayaw ni Senator Amy na siya pa maging dahilan ng problema nila mag-asawa. Sa totoo lang, si Senator Amy talaga ang pundasyon ng pamilya nila sa politika bago pa naging presidente si BBM. Kasi Senator Amy lahat ng dinaanan ni BBM, pinave ni Senator Amy yan. Ateng-ate talaga yan. Tapos gaganyanin lang nila. So ako, totoo ba na nung senador si BBM, totoo ba na ang naglagay ng lahat ng tao, ng staff nung senador si Bongbong ay dumaan kay Senator Amy?
Siya yung, kumbaga siya yung nag-staff ng mga tao ni Bongbong nung senador siya. I don't have any knowledge about that, but knowing Senator as she makes kwento, medyo hindi kasi paano ba to? Mamaya sabihin nyo sinasabihan kong tamad si BBM ha, pero very hands-on si Senator Amy at hindi naman masyadong intricate si BBM sa ganyang detalye. So palagay ko baka totoo yan. Sorry, Derek. The reason why I asked, because for the longest time, I cannot reconcile the Senator Bongbong Marcos and the President Bongbong Marcos. The Senator Bongbong Marcos was very brilliant, very articulate, and he actually conducted several hearings wherein he seemed to know what he's talking about. Now that he is president, ibang-iba. Sabi ko, bakit ganito to? I talked to some relatives of them, yung second cousin, third cousins nitong What side yan? Ng Trinidad Romualdez. Okay. Ganon. And then, that's one of my questions. Sabi ko, hindi ko magets. Bakit magkaiba yung bongbong na senador at saka yung bongbong na presidente? Bakit ganon? Sabi niya ganon, baka magaling yung staff. Yung staff yung magaling. Sabi ko ganon, then what's the difference? Di ba? Siya rin ang mag-decide. And then, yun yung sinabi nila. Ikakat kita dyan ha. Sa totoo lang, magaling naman si BBM. No, sa totoo lang, magaling siya before siya vice president. Nakita ko din yung niya. Because 'di ba naalala mo, sabi ko hindi ko alam sino boboto kong vice. So ako nag-research ako diyan kung sino boboto kong vice president during that time. So magaling talaga siya eh. I don't know what happened. So pagdating diyan sa palagay ko hindi naman about the staff yan. Magaling naman si BBM. In fairness to him. I feel that he is good. He's good enough. Pero parang ibo kasi talaga eh. Oo, merong magaling. Sige, magaling siya at a certain point. Pero a really good staff can catapult you to greatness. Nung senador siya, ibang-iba talaga siya. Ngayon, hindi naman siya magiging presidente kung zero galing siya. Magaling siya, pero like now, he's talking about, he's congratulating Taiwan's president. Come on. Diba? Is it something that would require your staff to diba parang, wala ka man lang tinanggal, pumalpak na sila dyan, wala kang pake. So, parang, medyo ako dun, Derek eh. Parang, ano ba to? Bakit? Sige, sabihin natin na magaling siya, pero these are unforgivable mistakes. It would have consequences beyond. Yeah, when marunong naman si BBM, I'm not saying naman na pang-championship yung level niya. Kung pang-championship yon, si Amy yun. Si Amy talaga ang matalino. Talagang alam mong matalino. Hindi talagang ikaw, nakaharap mo na siya. Alam mong hindi pwedeng inuuto mo siya. 'Di ba? Alam mong hindi uubra kapag ganon. So, ako, hindi ko sinasabing baka staff yon o si BBM lang, pero in fairness to them, they lang, leadership is not about intelligence lang eh. 'Di ba? So, maybe they lack in some of the important areas, but as of the moment, when Lenny said tamad siya at kung kailan kailangan hindi siya nagpapakita. Tamang-tama si Mama Lenny. May kasabihan nga tayo, Derek, ang orasang sira 2 beses tumatama sa isang araw. Yun yung 2 tama ni Mama Lenny. Actually, may something off talaga eh. Kasi parang hindi ito yung BBM nung senador siya. Saka hindi ito yung BBM during kampanya. Saka yung BBM ngayon, parang ibang tao. Alam mo, parang may mali. Parang may... Iba talaga. Bakit hindi yung approach dun sa mga issues? Okay, aaminin ko na. Etong nakikita nyo yung BBM ngayon, AI na lang to. Kasi, Diyos ko po naman, yung parang,
Eto Check direct FML. hindi ano yung importante yung staff at saka hindi talaga basta-basta mamili ng staff. Sa totoo lang napaka-crucial niyan. Wala yung signal. Ayan. Ano ka, mahina yung signal mo direct pero naririnig ka pa naman. Ayun. Mahirap mahirap pumili lalo na kung kunwari yung ganito ka Kung hindi sharp yung pumipili, hindi rin talaga sharp yung mapipili mo. So, ayun. So parang sa akin malaking factor siya. Naka-experience kasi ako na ganung environment direct na talagang may epekto talaga yung uri ng staff mo doon sa delivery ng trabaho nung kung sino yung principal mo, especially when it comes to policy making. Ayun. So ayun. Kaya gusto kong malaman paano nabuo ang team ni PBBM nung siya'y senador. At saka kung paano nabuo ang team niya ngayong may malaking difference yan, Direk. Direk, nakamute ka. Nakamute ba ako? Ayan. Sorry. Nakamute ka pa din. Sorry. Hindi ako mute pa. Okay, so ganito. Ang naano ko, ang sinasabi ko lang is number 1, maraming staff si Senator Amy na nakay BBM ngayon na tinalikuran si Senator Amy. Yan naman, ano lang dyan, yang si Cheloy dati kay, hindi ko alam kung si Cheloy yun o si HR. Naku, baka mamaya magkamali ako so di na ako magsasabi. Yung mga yan na training ni Senator Amy tapos lumipat kay, no, I don't wanna say BBM. Yung mga na training ni Senator Amy, lumipat yan kay Lisa. Yung mga yan. So ako, hindi ko alam kung paano yan. Pero ako naniniwala talaga ako na matalino si Senator Amy. Alam mo yan, Joey, diba? Nung nasa kay Senator Amy kasi sila, magaling yung staff. Pero kasi, yung staff na magaling, kailangan rin yung barilin na magaling na principal. So kung maganda yung pagde-deliver, kung maganda or pangit, kayang barilin ng principal. Well, anyway, siguro I can let it go. Pero parang, ang ano kasi, yung staff kasi, when you give them clear instruction, they can perform well. Yun ay kung kunwari yung staff is nandun siya dun sa level na capable siya for complete staff work. And I think yung mga tao naman kay PBBM ngayon, ganun rin sila. Capable sila for complete staff work. Pero Joey, ay sorry pero kagaya ng sinabi ni Digong, BBM is the responsible one. Responsibilidad niya yan. Kahit sino pang tao niya, wag na siyang magturo ng pwede nating sisihin o ano. Yung performance niya as a politician, as a public servant, siya lang yun talaga. Yun ang nakabind sa kanya. Yung kung siya man ay ginagamit, kung siya man ay inaabuso, siya man ay ina-undermine, yun ay dahil sa kagagawan niya. Tama yung sinasabi ni Tatay Diggs. Naniniwala ako dun. So, kahit pa magaling o hindi magaling ang staff niya, siyang umarap sa tao, siyang binoto. Huwag natin sisihin yung mga taong nakapalibot. Sinabi ko nga yan kay Senator Amy, yung dasal ni Senator Amy. Sa bagay, dasal niya yun. Di naman ako makikialam sa dasal niya. Di naman niya pinapakailaman yung mga dasal ko. Pero, yung dasal niya na nakapaligid sa kapatid niya, dapat sisihin niya mismo yung kapatid niya kasi kaso hindi niya magawa yun dahil love niya ang baby brother niya. So, anong gagawin? 'Di ba? Parang ang gusto ni Senator Amy sabihin na hindi si BBM yon kung hindi itong pinsan at saka yung asawa. Yun ang gustong sabihin ni Senator Amy. Kaso lang, bakit? Bakit number 1 yung pinsan na inahayaan niyang ganun-ganunin siya ni MR, tas yung sa asawa naman niya, wala namang mandato yung asawa, paano naman natin nahabulin, di ba? It's sinabi ko kay Senator Amy, the problem is your brother. Whether your brother is the one who's making decision or not, he allows things to happen. So in the end, siya pa rin yun. So the buck stops at the highest at PBBM. Ako may tsuri ako kasi talagang yun yung ko lang parang kaya nga feeling ko na budol kasi actually hindi budol kasi iba talaga si BBM nung senador, iba yung BBM na kampanya, iba yung BBM ngayon. Maybe because yung mga taong nag-i-influence sa kanya ngayon
hindi masyado nag-influence yung time na yun kasi senador lang naman, 'di ba? Or during kampanya, unlike ngayon na presidente na parang may power na, naging powerful na rin yung mga nag-influence sa kanya. Kaya parang nag-iba yung BBM na before and BBM ngayon. Hi Juliana. Hi, Juliana. Ayun, nakakaloka. Sabihin nitong ako may 24 ako, si Enrico Carinoso may 0. Yung ano yun? Gift. Pera yan? Ano yan? Piso? Magiging pera lang siya pag madami. So may 24 pesos ka na? 24, baka ano lang yan, mga 2 pesos, gano'n. Mga 2 Si piso pa yan, ng Direk. TikTok ha? Walang 24 na yan. Walang ascent? Ano yun? Ano yung 24? Kasi 200 coins, $1. So, magkano yung 24? My God. O mga My God, mga Juliana, 5 piso yan 200 ni. point. Mga 10 1 dime. So mga 5 piso yan, yung 24 na yan. Oo, 5 piso. Ayan. May you're 5 peso richer, direct. Really? Hi kay Neil. I took a screenshot of Direct's face kasi I need to ask around about your glasses. Oh, this glass, yan, ay galing yan sa Paris Mickey sa podium. Yan ay ito ay ano bang pangalan? Matsuda. Ito yung Iron Man na reading glasses. Ayan, no? Yung parang kay Iron Man. Nag-promote. daming glasses ni Direk eh. Nagko-collect ka direct, no? Yeah, glasses and bags yan. Tsaka shoes. Yung glasses gusto ko eh. Parang Direct, asan yung mga hindi ako Duterte aligned senators pala? Sorry. For changing the topic. SBG nasa Davao, 'di ba? SBG. Mm-mm. Pero asan sila? Hindi ko alam kung nasan si Bato. Ano 'yun? Sorry. Asan sila sa PI issue? I mean, hindi ba dapat parang G sila suportahan si PRRD dun sa PI? Kasi nga ganito. Yung mga Duterte senators, patakbo sila eh. Ngayong election. Mm-hmm. Patakbo sila ngayong election. Same as Aimee. Yung iba namang Duterte aligned senators, tapos na yung 3 beses nilang maging senador, 3-termer na yan. So, nagdedelikado yan. Ako naman naiintindihan ko yun. Kaya naman si Senator Aimee ang bumabanat ng ganito kasi may card din siya, may ate card din siya eh, na kung siguro yung sa mga Lakanyang sinasabi, hindi ka gaganyanin ni Aimee, kapatid yan eh. Siguro si Senator meron din siyang, hindi ako gagantuhin ni Bongbong, kapatid niya ako eh. So something like that. Pero ako talaga, naniniwala ako na kung marami kasing nayayanig kay President Duterte, sana wag na hintayin ng mga kalaban pag si Senator Aimee talaga ang nagsalita. Kasi nobody knows you like your sister. So, ayun lang. Ayun. May question direct sa Facebook. Sabi may chismis daw sa pagkikita ni Senator Aimee at saka ni Attorney Migs Nograles sa airport. Nagkita raw sila sa airport. Oo, nagkita sila sa airport. Ano nangyari? Ayoko ikwento. Pinagalitan na ako ni Senator. Ayoko ikwento, pinagalitan ako. Sabi niya, punyeta, kakakakwento ko lang sa'yo. Alam na ni Crisette. So sabi ko, tawa. KLC, share naman dyan! Basta yun. So yun, totoo, merong encounter. Ganito kasi yan. Kaya ako tinanong sa kanya yon kasi may best friend si Attorney Trixie, si Force Lady. Meron siyang best friend sa Davao Airport. So ngayon, tong best friend niyang to ang nagchika sa kanya. So tinanong ko lang Senator, nakasabay mo ba sa VIP lounge sa Davao sabi niya naman niya, ay nako, oo, at eto ang nangyari. So yun. Crisette, chismis man dyan! Kaya love ko si Senator. Number 1, parehas talaga kaming parehas talaga kaming wala kaming tolerance sa plastic. Talagang ako, I'd rather not go to showbiz events, to awards night, to parties.
mas hindi na lang ako pupunta kaysa makibeso ako sa mga hindi ko gusto. Kaya ako pinapagalitan ng Viva pagdating sa ganyan. So ako, hindi ako nagulat sa nangyari. Senator Amy naman yun. Alam mo naman yun, Joey. Ilang beses mo na siya nakasama. She'll say what she want to say, di ba? Oo, ayan na nga. Totoo naman. Actually, na-mention ko ngayon sa isang live yung may mga nagtatanong kasi kung sincere daw ba si Senator Amy, talaga raw bang, baka raw kasama siya dito sa mga ano na to. Nasabi ko yun ilang beses. Sabi ko, ako kasi sa nakikita ko, tinutulungan talaga ni Senator Amy si Inday dun sa attack nga kay Inday and whatnot. Sabi ko, tsaka narinig ko from the mouth of Senator Amy kung gaano talaga siya kay bad trip kay Lisa tsaka kay wala pa yung wala pang PIPI nito narinig ko nung one time sabi gano'n ni Senator Amy, talagang poisonous combination tong si Lisa at saka si Martin. Ganun yung tinerm niya. Ganun. So, yun yung nakita ko, yun yung narinig ko. But like I said, whether totoo siya sa mga Duterte o hindi, I think ang pinaka credible doon na magsasabi kung ano si Senator Amy is yung mga Duterte, what they think about Senator Amy. Yun yun. Ako eto lang ha. Okay pa yung pagdudahan kung nauuto ba ni Senator si Inday. Pwede yung pagdudahan yun. Baka mamaya inuuto lang ni Senator si Inday. Pero si PRRD hindi mauuto yun. At nakita mo naman kung paano niya i-acknowledge si Senator. Tinawag niya pa after ng nag-usap sila ni Senator. Ay, may kwento pala ako. Pagdating ni Senator Amy tsaka ni Inday sa hotel ni Digong after nung speech ni Digong sa Davao. Pagdating nila, parating pala daw sila, sumisigaw daw si PRRD. Sabi niya, nandito na yung dalawang espiya, mag-quiet na kayo, sabi daw ni PRRD. Inaasan pa daw si Sara at saka si Amy. Oy, espiya yan, huwag niyong bigyan ng upuan. Gumaganon daw si PRRD. So silang dalawa yung alam mo naman, syempre si PRRD, he wanted talaga to make kalas, Inday to make kalas na, 'di ba? So ayun lang. Ayun. Kaso si Inday naghatid pa sa airport What airport? Papuntang Vietnam papuntang Vietnam. Yeah. You saw Hindi ko kinaya yun. Parang ang awkward. Tapos dinedma siya ni Lisa. Grabe the awkwardness to the roof. Yeah. Well, for me kung ako naman ginanon din ako, kung ako si FL Lisa, ginanon kami ni PRRD, parang hindi ko nga rin kaya makipagplastikan. But she's the Vice President of the Philippines. She is the Vice President, no? So kung First Lady ka, mataas pa rin sa'yo ang Vice Presidente. True. Kaya sa totoo lang, sarap tuktukan niya. Sarap tuktukan doon ni Lito. Sino ka? Oo, sino ka? Ay, Yung Madam First yung pinakamataas Lady, na yung pinakamataas na pinuno ng bansa, kinamayan yung pangalawa. Ikaw, sino ka naman, 'di ba? Totoo. Ganda ka? Kapal ng mukha. Actually, may tanong dito may tanong dito kanina sa Facebook, hindi ko na lang makita direct. Pero ang question niya, stunner ka? ang tawag dito, meron ka raw bang, ang tanong is kung meron kang personal encounter kay kay First Lady Lisa Marcos, at ano raw ba yung mo sa kanya, experience mo sa kanya? I never had the chance to talk to her when I was invited sa HQ before the campaign, before we started Len ni Senator Amy. When I first stepped there, maling-mali na ako. Una ko hinahanap si Senator Amy. So papasok pa lang ako. Saan dito si Senator Amy? Wala man akong alam Tapos binulungan na lang ako nila Franz na hindi si Senator Amy, hindi siya dito. Parang gano'n. Parang gusto niya sabihin, quiet ka, huwag mo sasabihin yan. Parang gano'n. So, hindi siya dito. Ang dito, sila lang. Sabi ko, okay, sino pong makakausap ko about the campaign? I was expecting it was parang baka si BBM mismo or kahit si FL Liza or
kung si Kong Sandro. Pero pinakausap ako kay Martin Araneta, the brother of Lisa. He's the one who's fixing everything online. So I had a meeting with Martin Araneta. I never had the chance to meet FL Lisa, but RJ, TP, Thinking Pinoy said, hindi daw gusto ni FL Lisa yung Lenlen. Kasi nga, hindi yun ang ine-expect sa akin na parang something negative. So baka daw makakatulong ako kung positive campaigning. I never had a chance. Nung nanalo, there was a victory dinner, I guess. Victory dinner ba yun? Hindi sa Pasay yun. Sa Green Hills. Ay, after MOA, after Philippine Arena. After Philippine Arena, parang nag-dinner sila somewhere in Green Hills. Pinapapunta ako ni TP so I can finally meet Lam. Kaso lang, hindi ako nakapunta nun eh. Hindi ko alam kung bakit. Basta, sabi ko, talaga, sige, I wanna go there. Tapos parang biglang hindi ako nakapunta. Hindi ko na matandaan kung ano. Never had a chance to meet her. So personally, wala akong maano sa kanya. But hindi sila okay ni Senator Amy. At ako bilang respeto sa kaibigan ko, hindi ko aawayin yung kaaway niya, pero hindi ko kakaibiganin. Oo. Pero hindi ka naka-experience ng legendary kamalditahan daw ni First Lady. Alam ko siya yung nagpapahinto ng mga block screening sa Martyr or Murderer. Kahit yung mga showing, parang hindi niya bet. So parang nag-uutos siya sa mga nagba-block screening na wag nyo i-block screening yan ever, keme, mga ganun. So, yun ang nakarating sa akin. So, ako lang, kung ginagawa niya yun kasi kaya niyang gawin. So, sa kanya na yun. Siya nang mag-aano nun. Ako, kung totoo man o hindi, wala na akong magagawa. Kasi sinama niya kasi ex niya dun sa mom eh. Ex ni BBBM. Ay, Diyos ko. Baka mamaya ni isang senehan wala may palabas yung mom kasi may dalawa pang ex si BBM na nandun. Diyos me. Saka tama na. Hello, 3 na yung anak nila. Ilang taon na. Congressman na rin yung anak. May selos-selos fact. Diyos ko naman. Ganda ka? Sorry. Hindi ko kasi naranasang ma-insecure eh. So, hindi ko alam yung feeling. Maganda ka? Kaya, ganda. Stunner ka? May sash ka? Nakakaloka. Grabe talaga yung attitude niya sa airport. Nakakaloka yung attitude niya sa airport. Sinend ko nga, hindi ko na lang sasabihin. Basta, sabi ko, nakita ko yung nangyari sa airport. Sabi nung kausap ko, diba, direct? Very telling. Yan lang ang reply sa akin. Very telling. Yan lang ang sabi. Totoo. Sabi ko, akala ko very New York. ang problem no, ako ever since sinasabi ko nga na hindi ko kasi binoto si First Lady. So wala akong masabi sa kanya. Pero ito kasi very public behavior. Very public behavior na ikaw, First Lady Lisa Marcos, I did not vote for you. Hindi kita nilagay dyan sa gobyerno. Wala kang mandato ng Pilipino. +1 ka lang ng presidente. Si Inday Sara, 32 million ang bumoto sa kanya. So you better show some respect, girl. 'Di ba? Sino ka? Sino ka? Ano ko din. So parang ako ang kapal ko nyo, First Lady Lisa Marcos. Ikaw Joey. Ay sorry, nakat ko 'yun. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Yan, yung hindi ko siya binoto, hindi kita binoto, Lisa Marcos. So ngayon actually, ito yung, since this is the very
ano ba, no? I think the first very maldita behavior that you have shown to the Filipino people. So, ilagay niyo po yung sarili niyo sa tamang lugar. +1 ka lang ng presidente, hindi ka namin binoto. Vice President namin si Inday, binigay namin ng tiwala at mandato sa kanya. Sino ka? Ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. I mean, parang, bitch, come on! Diba? Yeah. Ako, gusto kong umaarte pa siya ng umaarte para lalong maraming mainis sa kanila. Umarte pa siya kasi yung mukha niya hindi naman sweet, hindi naman darling, hindi naman charming. Nakakairita. This is a very public kamalditahan. Stunner ka? Oo. Ang daming allegation ng kamalditahan ni Lisa Marcos. Okay? And those remains to be chismis to people like me dahil wala naman akong personal encounter sa kanya. But for the very first time, meron kang kapekpeka na pinakita mo sa buong Pilipinas. And now we can say with absolute certainty na ikaw ay biatch. Diba? Yeah. Ako nga inilalagay ko yung sarili ko. Ako kahit ayoko yung politiko, binabati ko kapag nakasalubong ko. Kasi may mandate yun. No? May galangin natin. Yan lang. Totoo. Diba? So parang, te! Di ka, iayon ang arte sa ganda. Diba? Stunner ka. Hanapin ko nga sa TikTok yung content na, ang piling-piling mo! Yung... Di ba may content na ganun dati? Hanapin ko nga yun. Tapos feeling ko, dahil nga sobrang niyang insecure, pag sinasabihan siyang tsaka, offend siya. Kasi nga, yung she can't handle the emotional, the emotional aspect of it. Feeling ko dumudugo yung puso niya sa pagka-insecure pagka sinasabihan siyang tsaka. Gano'n nagdoble-doble. Ayan, direct. Ayan, direct. Ayan, direct. May echo ka, direct.